Our Bible, mga kapatid. Amen. Magiging magaan yung lingwahe na aking gagamitin ngayon. Amen. Kaya 2 linggo na rin tayo napapalaban. Amen. Hallelujah. Pero ganun pa man, mga kapatid, God is good, mga kapatid, no? Hallelujah. 1 John chapter 5 verse 4. Hallelujah. 1 John chapter 5 verse 4. Sabi dito, mga kapatid, ang salita ng Panginoon, at sapagkat ang sinumang ipinapanganak ng Diyos ay dumadaig sa sanglibutan. At ito ang pagtatagumpay na dumadaig sa sanglibutan. Sa makatuwid ay ang ating pananampalataya. Panginoong Hesus, Ama naming banal, kami nagpapasalamat, Lord, sa iyong banal na presensya na malaya pong kumikilos sa aming pong mga buhay sa oras na ito. Salamat, Panginoon, sa pagkabasa ng iyong banal na salita. Dalangin po namin, Lord, na inyong pong pakipaspasan ang paksa na aming mapapakinggan sa oras na ito. Patuloy mo kaming tulungan, Panginoon, na aming maunawaan at may sa buhay ang iyong Ebanghelyo sa oras na ito, Lord. Dalangin ko, Panginoon, hallelujah, na anuman ang mga pagsubok, mga problema na pinagdadaanan ngayon ng iyong mga anak, Panginoon. Patuloy mong ipaalala sa amin, Panginoon, na napakaganda at tunay na totoo ang iyong mga pangako. Na nangyayari ang mga bagay na ito, pero hindi ibig sabihin ito ay maging katalunan sa aming mga buhay. Kundi patuloy na, hallelujah, maging instrumento upang lalo kaming maniwala na ang iyong mga pangako sa buhay namin, Panginoon, kailanman po hindi ito magmamaliw, Lord. Na ang iyong mga pangako, Panginoon, iyong ibinigay at iyong isinalita, sapagkat ito ay yung tutuparin at ito ay mangyayari sa buhay po ng bawat isa. Kaya dalangin ko, Lord, na patuloy mong dalhin ang aming mga buhay sa tagumpay. Sa kapahigahan, Panginoon. At higit lalo, Lord, patuloy na ikaw ang maghari sa aming mga buhay. Basbasan mo rin po, Panginoon, ang iyong lingkod. Gamitin mo muli ang aking buhay, Lord, ang aking dila, ang aking tingin. Na patuloy na ikaw ang mamuna sa oras na ito, na ang revival muli, Panginoon, praise God, ay patuloy naming madama, patuloy na maranasan namin, hallelujah, ang kagalakan at ang kapahingahan. At sa lahat ng ito, ay patuloy ka namin pinupuri at sinasamba sa Espiritu at katotohanan. Sa pangalan mo, Panginoon Jesucristo, kinakamit namin ang lahat. Ang lahat ay magsabing Amen. Amen. Hallelujah! Glory to God! Praise God! Mahalin mo makaupo ang bawat isa, mga kapatid. Amen! Hallelujah! Everybody say, praise the Lord! Praise the Lord! Amen! I'd like to preach again today in the topic entitled, Believe to God's Promises. Amen. Believe to God's promises. Tayo po'y maniwala. Amen? Tayo po'y maniwala. Tayo po'y manampalataya. Hallelujah. At ating patuloy na panghawakan ang mga pangako ng ating Panginoong Diyos, mga kapatid. Amen. Tayo po ba'y naniniwala sa mga pangako ng ating Panginoon? Everybody say amen? Amen. Parang wala yakang naniniwala. Walang abuti na kami eh. Amen. Hallelujah. Sa kabila, mga kapatid, na ating mong sitwasyon at kalagayan sa ating kapanahunan, mga kapatid. Na tunay po, mga kapatid, hallelujah, kung ating titingnan yung mga nangyayari sa ating paligid, mga kapatid, hallelujah, ay talaga pong makakapagbigay sa atin ng napakaraming alalahanin. No? Maraming mga tanong marahil sa ating isipan, praise God, na kailan kaya magtatapos itong krisis na ito na meron, hindi lamang sa Pilipinas, kundi sa buong daigdig. Kailan kaya paabalik sa normal, no? Na magkakaroon ulit ng kapayapaan, matitigil ang mga gera, ang labanan, para, hallelujah, yung nararanasan nating krisis sa buong daigdig, ito po ay mawala. Amen? O kaya naman, maaaring merong, hallelujah, pagtatanong sa ating sarili sa oras na ito na
Amen? Pero kung ating titingnan mabuti mga kapatid at pagbabalikan natin, praise God, ang mga salita ng ating Panginoon mga kapatid, amen, lagi ating mong mabibigyan ng pag-unawa, praise God, na marami mang mga krisis na nangyayari sa ating paligid. Marami mang mga pakikipagbaka na tayo po'y hinaharap sa ating buhay mga kapatid. Marami mang tayo mga katanungan na nais natin mabigyan ng kasagutan mga kapatid. Na itong mga bagay na ito, itong mga pangyayari na ito, ay maaaring, hallelujah, nagbibigay sa atin ng takot, nagbibigay sa atin ng alalahanin, nagbibigay sa atin ng, praise God, ng kabigatan sa ating sarili mga kapatid. Pero ang sinasabi ngayon ng mensahe ng ating Panginoon ay maniwala tayo. Patuloy tayong manalig sa mga pangako ng ating Panginoon. Huwag nating alisin sa ating puso't isipan na ang pangako na yan ay para lamang sa ilan. Huwag nating isipin mga kapatid, hallelujah, na ang Diyos ay nagtatangi ng tao, na ang Diyos ay Diyos lamang sa lumang tipan, na yung mga pangako ng ating Panginoon ay hindi mangyayari sa ating buhay mga kapatid. Hindi po totoo yan. Let's continue to believe that the promises of God, hallelujah, ay totoo. Amen. Totoo at mangyayari ang mga pangako na yun. Napakarami ng pangako ng Diyos sa buhay po ng tao mga kapatid. Kung ating babalikan, ano ba yung mga pangako na yan? Nandiyan yung pangakong pag-ibig ng ating Panginoon. Na ang Panginoon mo ay nangako na tayo mo'y iibigin, na tayo mo'y mamahalin, na tayo po mga kapatid, hallelujah, ay Kanya pong bibigyan ng pagpapahalaga sa kabila ng anumang mga kahumihan, mga pagkukulang, mga kasalanan na ating nagawa mga kapatid. Nangingibabaw pa rin yung Kanyang pangako na tayo'y Kanyang iibigin at mamahalin mga kapatid. Nandiyan yung pangako ng ating Panginoon na anuman ang ating mga panalangin, anuman ang ating mga kahilingan, He's going to answer all of our prayers, mga kapatid. Na ang mga panalangin na yan, mga kapatid, hindi po yan, hallelujah, nawawala sa mata, sa pandinig, at sa isipan ng ating Panginoon. Na sa bawat paghiling natin sa Panginoon, amen, may mga kasagutan ang Diyos sa ating mga panalangin. Nandyan ang oo, nandyan ang hindi, at nandyan din yung sinasabi niya, maghintay ka lang. At mangyayari at magaganap ang mga kasagutan sa mga panalangin mo. Nandiyan yung pangako ng Panginoon na bibigyan tayo ng kapayapaan. No? Kung tayo may nakakaranas ngayon ng kabigatan, pagkabagabag, lungkot, depression, mga kapatid, o anuman mga kaguluhan sa buhay, sa isipan at sa ating puso, mga kapatid, let's continue to believe that God promised us He will give us peace. Amen? Nandiyan ang pangako ng ating Panginoon na kung tayo mo'y nangihina, nang lulumaypay, nawawala na tayo ng pag-asa, promise of God, He will give us strength. Bibigyan niya tayo ng kalakasan. Yung kalakasan na hindi kayang ibigay ng mga bagay na meron sa mundo, yung kalakasan na hindi kayang maibigay ng tao, pero yung kalakasan na ito, mga kapatid, ibibigay ng Diyos sapagkat ipinangako niya ito. Amen? Nandiyan yung pangako ng ating Panginoon that He will provide all of our needs. Amen? Lahat ng ating mga pangangailangan. Hindi hahayaan ng Panginoon na tayo'y magutom. Hindi hahayaan ng Panginoon na tayo ay mawalan. No. God will continue to provide. God will continue to supply. Not just our needs and even our wants, mga kapatid. Na itong mga bagay na ito handa niyang ibigay sapagkat mayaman ng Panginoon. At maniwala tayo, hallelujah, na ang mga bagay na ito ay mangyayari po sa ating buhay, mga kapatid. Nandiyan yung pangako ng Panginoon na He will forgive all of our transgression, all of our iniquities, all of our mistakes, all of our sins, mga kapatid. Huwag mo sabihin sa sarili mo na ang dami ko nang nagawang pagkakamali, ang dami ko nang nagawang makukulang, ang
ang tingin mo sa sarili mo, talagang marumi na, talagang makasalanan na kahit sino mang tao ay hindi ka na kayang patawarin. Sa mata mismo ng tao, maaaring ganon. Pero sa mata ng Diyos, mga kapatid, sabi nga ng salita ng Panginoon, na ang Panginoon ay tapat, mahabagin, na tayo kanyang patatawarin sa ating mga kasalanan kung tayo ko'y taos-puso na lalapit sa Kanya. Tayo ko'y mga ako na, Lord, ako'y magbabago na. Lord, kakalikuran ko na ang aking mga kasalanang nagawa. Lord, yung aking mga pagkukulang. Hallelujah, pagsisikapan ko, Panginoon, ito'y aking magampanan. God promises forgiveness. And also, God promises hope and a future. Napakaganda po ng plano ng Panginoon. Pangako ng Panginoon na magbigyan tayo ng pag-asa at magandang kinabukasan. Amen? Magandang hinaharap, mga kapatid. Amen? Maaaring ang buhay mo ngayon, hallelujah, ay talagang nandyan ka sa lowest point ng buhay mo. Pero huwag kang mawala ng pag-asa, sapagkat ang Diyos ang pag-asa. At nangako siya na tayo kanyang tutulungan para mabago ang takbo ng ating buhay, mga kapatid. Magpatuloy lamang tayong manalig sa Kanya, magpatuloy lamang tayong gumawa ng mabuti at tinitiyak ng Panginoon na darating ang tamang panahon, aanihin mo ang lahat ng mga mabuti mong ginawa para sa Kanya. God promises protection. Amen? Ang pangako ng Panginoon, He will protect us sa kabila ng napakaraming mga panganib sa ating paligid. Sa kabila ng napakaraming mga masasamang tao sa ating paligid. Pero yung proteksyon ng ating Panginoon, hallelujah, ito yung magbibigay sa atin ng assurance na kahit man may panganib, nandyan man yung tinatawag na takot, amen, nandyan man yung, hallelujah, uncertainty, walang kasiguraduhan, mga kapatid. Pero araw-araw, sa paggising natin sa umaga, mula sa ating pagtulog hanggang sa paggising natin sa umaga, yung proteksyon ng ating Panginoon nandyan na po sa ating buhay. Nandyan na po sa ating pamilya. Nandyan na po sa ating tahanan, mga kapatid. Sapagkat yan ang pangako ng ating Panginoon. And last, mga kapatid, God promised eternal life. Ito yung pangako ng Panginoon na tayo bibigyan niya ng buhay na walang hanggan. Yung buhay, hallelujah, na kasama siya sa kanyang kaharian. Yung buhay na magkakaroon tayo ng katawan wala ng pagkasira. Yung katawan na wala ng sakit. Amen? Yung katawan na hindi na napapagod. Yung katawan na hindi na nasasaktan. Yung katawan na hindi na nalulungkot. Yung katawan na hindi na iiyak. Yan ang, kumbaga, ating mararanasan. Hallelujah, kapag nakamtan na natin yung pangako ng Panginoon na buhay mo na walang hanggan. At anong dahilan kung bakit patuloy na tayo mo'y naniniwala, na dapat tayong maniwala, na dapat tayong magpatuloy na maglingkod sa Panginoon, magpatuloy na kumapit sa Kanya, magpatuloy na, hallelujah, tatagan pa natin yung ating pananampalataya. Sapagat sa Kanyang mga pangako na yan, walang anuman, o anuman, sino man yan, anumang, hallelujah, nabanggit ng mga pangako na yan, wala ni isa na hindi mangyayari sa ating mga buhay. Let's continue to believe in God's promises, mga kapatid. One of the powerful story in the Bible, mga kapatid, about believing to the promises of God, mga kapatid, is the life of Abraham and Sarah. Amen? At alam po natin, mga kapatid, na itong dalawa na ito, itong mag-asawa na ito, mga kapatid, sila po ay nabigyan ng pangako ng Panginoon, especially Abraham. God speak to Abraham and said, Abraham, I will make you father of many nations. Sabi ng tinig ng Diyos kay Abraham, Abraham, gagawin kitang ama ng maraming nasyon. Napaisip paraya si Abraham, sabi ni Abraham, Lord, sa tandang punto, magkakaroon pa ako ng anak. Eh, di isang ang anak, Panginoon, wala ako eh. Tapos sasabihin mo, magiging ama ako ng maraming nasyon. Na yung sabi ng Panginoon, yung lahi mo ay magiging kasing dami ng bituin sa langit, buhangin sa dalampasigan. Pero nung panahon na yun, mga kapatid, hindi pa sila nakakaanak ni Sarah. Pero dahil yung narinig ng tinig, ay tinig ng Diyos, mga kapatid. Yung nagsalita sa kanya, mga kapatid, ay walang iba kundi ang Diyos, mga kapatid. Bagamat nandun na sila sa kanilang
katayuan. Nandun na sila sa kanilang katandaan ng kanyang asawang si Sarah, mga kapatid. Pero hindi po sila nawalan ng pag-asa. Hindi sila nawalan ng pagtitiwala na mangyayari yung pangako na yan ng ating Panginoon. Bagamat hindi agad yan nangyari. Lumipas po ang maraming mga taon na sila po'y naghihintay, hallelujah, sa pangako ng ating Panginoon. Maraming mga tao, mga kapatid, praise God, maraming mga tao na nakarinig o nakaalam sa ganung balita na hindi naniwala. Kayo ba, maniniwala ba kayo na ang isang taong edad ay nasa 90 na ay magkakaroon pa ng anak? Diba? Yung isang babae na ang edad ay 50, imposible din. 90 pa kaya? Maring sa isipan ng tao, mga kapatid, imposible. Pero walang imposible sa Panginoon. At ang Panginoon, kapag po nangako, mga kapatid, tingnan po natin yung mensahe na ito. Kapag ang Diyos po ay nangako, ang Diyos po ay tiyak matutupad sa kanyang mga pangako. Na kaya nga kahit na dumaan ang maraming taon, pero mas pinili po ni Abraham na maniwala sa Diyos. Pinili niya, mga kapatid, na maghintay. Inalis niya ang kanyang pagdududa. Amen? Kasi ang pagdududa, minsan, mga kapatid, yan po isa sa pinakamalaking hadlang para ang blessing ng Panginoon ay matraffic. Amen? Alam mo yung matraffic? Darating pero matatraffic. Amen? Di ba kapag tayo po yung natatraffic, mga kapatid, naiinip tayo. Iniisip natin minsan, kailan ba uusad ang sasakyan? Kailan ba tayo makakarating sa ating paroroonan? Amen? Kapag ang ating pong hallelujah pananampalataya, amen, paniniwala ay may pagdududa, amen, matatraffic po ang blessing. Amen? At baka sabihin ng ating Panginoon, total, hindi ka man naniniwala, ibigay ko sana sa iyo, sa iba ko na lamang ibibigay. Amen? Abay, sino ang talo? Tayo po, mga kapatid. Imbis sa pagpapalain na tayo ng ating Panginoon, amen, imbis sa diring kinasana ng Diyos, yung matagal mo nang pinanalangin sa Kanya, pero naghari ang pagdududa, ay baka hindi niya ito ibigay ng Panginoon. Ating tularan si Abraham, na kahit matagal ang kanyang paghihintay, pero walang pagdududa sa kanyang puso. Naniniwala siya na bagamat nandoon na sila sa ganung edad, sa ganung sitwasyon ng kanyang asawa, alam niya na ang Diyos na kanyang narinig, na nagsalita sa kanya, ay hindi po Diyos na sinungaling. Hindi po Diyos na pinapako ang kanyang mga pangako. At alam niya na yung pangako na yan ay tutuparin ng Panginoon. Kaya nga, naghintay siya. Naghintay siya, mga kapatid, na habang siya'y naghihintay, praise God, na kasagutan ng pangako ng ating Panginoon, nandoon yung kanyang kagalakan, nandoon yung kanyang kasiyahan, nandoon na nagpapatuloy pa rin siya na, hallelujah, gumawa ng mabuti, manampalataya, sumamba sa ating Panginoon. Hindi niya pinutol po yun. Hindi niya po tinigil yung mabubuting mga gawa na yun. Amen? Sapagkat sa pamamagitan ng mga mabubuting gawa, mga kapatid, lalong naiinganyo ang ating Panginoon na madaliin ang kanyang mga pangako sa buhay po natin. Amen? At mula po ni Abraham, naghintay pero hindi tumigil. Amen? Naghintay pero hindi huminto. Naghintay pero hindi nawala ng pag-asa. Ganon din po sa buhay natin, mga kapatid. Patuloy tayong maniwala, patuloy tayong maghintay, patuloy tayong maging masaya, mga kapatid. Amen? Na alam natin, sa sarili natin, mga kapatid, na ang pangako ng Panginoon darating sa buhay natin. Patuloy lang tayong manalangin. Patuloy na kumatok. Na sa bawat pagkatok natin sa ating Panginoon, yung kanyang pangako at tayo po'y kanyang pagbubuksan. Sa ating pagtawag sa Panginoon, tayo ay kanyang sasagutin. Sa ating paghingi sa Panginoon, tayo ay kanyang pagbibigyan. We are called by God to trust Him. We are called by God to wait patiently. And we are called by God to believe that what God has spoken will come to pass, mga kapatid. Tinawag tayo ng Panginoon na magtiwala sa Kanya. Tinawag tayong maghintay na mayroong pagpapasensya. Tinawag tayo ng Panginoon na maniwala
kanyang sinalita ay mangyayari at magaganap sa ating buhay at maging sa ating kapanahunan. Amen? That's the reason why, mga kapatid, God is saying, let's continue to build our faith on Christ, mga kapatid. Patuloy po natin, praise God, ilaga yung ating pagtitiwala sa ating Panginoong Yesus, mga kapatid. Amen? Huwag sa tao tayo magtiwala. Huwag sa tao tayo maniwala. Huwag sa tao natin ilaga ang mga bagay na ito. Sapagkat kapag sa tao tayo nagtiwala, sa tao tayo lumapit, mga kapatid, there is no 100% assurance. Nangyari na po ba sa inyo yun? Nagtiwala ka sa tao, naniwala ka sa tao, ibinigay mo ang tiwala sa kanya, pero pagdating ng dulo, nabigo ka. Amen? Totoo po yun. I'm not saying all. Hindi naman lahat ng tao ganun. Pero hindi lahat po ng tao ay pwede mong pagkatiwalaan. Amen. That's the reason why, mga kapatid, in 1 Corinthians chapter 3, verse 11, hallelujah, ang sabi po ng salita ng ating Panginoon dito, sapagkat sino man, 1 Corinthians chapter 3, verse 11, sapagkat sino man ay hindi makapaglalagay ng ibang pinagsasaligan, kundi ang naglalagay na ito'y si Kristo Jesus. Walang sino man daw kung tao sa mundo, o sino man, o ano man sa mundo, mga kapatid, ang makakapagbigay sa atin o makapaglalagay ng tunay na saligan, no? Kundi walang iba, walang iba, kundi ang ating Panginoong Jesucristo na siyang mismong naglagay nito. Amen. Kaya nga, let's continue to build our faith to Christ. Amen. Yung ating pananampalataya, amen, na bagamat hindi po natin nakikita ang ating Panginoong Yesus, hindi ibig sabihin hindi ka maniniwala sa Kanya. Huwag natin gayahin ang iba na for me to see is to believe and to believe is to see. Na bago sila maniwala, bago sila manampalataya, kinakailangan mo daw nilang makita para sila maniwala. Pero ang pananampalataya, mga kapatid, ay isang kapanatagan sa mga bagay na hindi natin nakikita. Na tayo'y naghihintay. Amen. Na bagamat hindi natin nakikita ang Panginoong Diyos, hindi natin siya nahawakan, mga kapatid. Pero alam natin sa sarili natin at maniwala tayo sa sarili natin, mga kapatid, na yung Diyos na ating pinaglilingkuran, the unknown God that we are serving and obeying, mga kapatid, hallelujah, ay hindi po sinungaling na Diyos. Amen. Hindi po, hallelujah, Diyos na tinatakwil ang mga taong lumalapit sa Kanya. Amen? Ito po yung Diyos, mga kapatid, praise God, na laging nakatingin, araw-araw, sa ating mga buhay, mga kapatid. Alam ng Diyos ang kalagayan ng ating pitaka. Musta ba yung ating mga pitaka ngayon? Amen? Kahapon, pumasok ako, mga kapatid. Nagkarga ako ng 800, 800. Ibig ko talaga 1,000 eh. Kasi 800, yung 200 nilaga ko sa pantogi. Tapos yung 800, pang gasolina. Yung 800 dati, umaabot tayo ng 3 ano. Pero kahapon, yung 800, sakto lang nakauwi ako. Grabe. Ano pa kaya by next week? So, ibig sabihin, isang araw, ang gastos ko papasok sa trabaho, 1,000. Grabe. Yung 1,000 na yun, 25 kilos na bigas yun. Ilang noodles na? Noodles. Sabi tayo, noodles. Diba? Ilang noodles na yun. Diba? Sabi kasi mas bati. Naalala mo yung aking lola, anong gusto mo daw kainin? Anong gusto mo kainin daw? Noodles? Sabi ko, anong noodles? Yung pala noodles? Oh, noodles ba? Anong gusto mo? Yung Maggi na Lucky Me? Yung Maggi daw na Lucky Me. Kasi nung araw, sikat ang Maggi. Kahit anong akala ng iba, pag sinabing noodles, Maggi. Anong gusto mo kainin? Maggi, Lucky Me Chicken, o beef. Amen? Yung 1,000 na yun, mga kapatid. Ano na lang mabibili kasi? No? Tapos, sabi sa balita, magtataas pa daw yung presyo ng ibang mga bilihin. Bago ito, abot na ng more than 500. Diba? Maganda rin, para hindi tayo mahal. Iwas ka sa baboy. Mag-isda-isda na lang din. Amen? Pero, lahat magtataasan. Pero alam niyo po ba, mga kapatid, yung ating mga alalahanin
pinakita ng Panginoon? Nakikita ng Panginoon yan. Yes. 24 oras, mga kapatid, na ang mata ng Diyos, mga kapatid, nakatanaw at tinitingnan yung ating mga sitwasyon, mga kapatid. Alam ng Diyos yung ating mga pangangailangan. Alam ng Diyos yung sitwasyon ng ating mga buhay, mga kapatid. Kaya nga sabi ng ating Panginoon, let's continue to build our faith. Palakasin pa natin lalo ang ating pagtitiwala sa Panginoon. Amen? Na makikita natin yung milagro ng Panginoon na kahit yung ating budget, hallelujah, malapit na sa petsa de peligro. Pero magugulat ka. Abay, umaabot pa ng ilang araw. Amen. Yung mga bayarin na kung saan ikukumpute mo yung sahod mo pag dumating ang sahod mo. Hallelujah. Kukumpute mo yung mga bayarin sa upa ng bahay, bayarin sa tubig, bayarin sa kuryente. Kung may internet ka, sama mo na rin yun. Kung may yung credit ka, sama mo na rin yun. Tapos baon mo pa sa trabaho, pagkain mo pa sa araw-araw, pag-compute mo, negative zero. Zero na, negative pa. Tapos isipin mo, Lord, paano na ito? Pero dyan papasok po yung kapangyarihan ng ating Panginoon. Diyan papasok yung pangako ng ating Panginoon na sabi ng kanyang salita, hindi ko hahayaan na ang aking mga anak ay magutom. Huwag natin alalahanin, sabi ng salita ng Panginoon, huwag mong alalahanin ang bukas. Hayaan mo ang bukas ang maalala sa Kanya. Huwag mong isipin kung anong kakainin mo bukas, huwag mong isipin kung anong gagamitin mo. Ibig sabihin lamang, mga kapatid, alisin mo yung pag-aalala. Alisin natin yung pagdududa. Amen? Alisin mo yung takot. Amen? Maniwala ka na ang ating kasama ay walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo na hindi niya tayo papabayaan. Darating ang tulong, yung tulong na hindi mo inaasahan. Darating yung pagpapala na hindi mo inaasahan. Darating ang mga milagro. Amen? Mangyayari ang mga milagro sa ating buhay, mga kapatid. That's the promise of God. Let's continue to build our faith. Amen? Strengthen our faith, mga kapatid. Let us continue to entrust our heart to Him. Patuloy daw po natin ipagkatiwala yung ating puso sa Panginoon. Patuloy po daw natin ipagkatiwala, amen, yung ating mga buhay sa ating Panginoon. Hindi sa ating kaalaman, hindi sa ating pagkaunawa, sapagkat ang abilidad ng tao ay mayroong limitasyon. Aminin man natin sa inyo. Minsan, nasasaktan tayo pag naririnig natin na hindi mo kaya. Mahina ka. Di ba? Pag nakakarinig tayo ng mga negatibong salita, mga kapatid, na laban sa ating sarili, nagagalit tayo. Dahil minsan ang gusto natin, ang marinig natin na salita, ang galing-galing mo naman, ang husay-husay mo naman, hangang-hanga ako sa talino mo, sa dunong mo. Ngayon ang gusto nating marinig. Pero kapag ang naririnig natin ay mga negatibo sa ating sarili, mga kapatid, ayaw natin yun. Na naniniwala tayo, na magaling tayo, mahusay tayo. Pero alam niyo po ba, mga kapatid, dapat natin aminin na tayo po ay may limitasyon. Aminin talaga natin, mga kapatid, na hindi lahat ng bagay ay magagawa natin. Amen? May mga bagay na dapat natin isuko at ipagkatiwala sa ating Panginoon. Kaya nga ayaw ng Panginoon ng mga taong mayayabang. Ayaw ng Panginoon ng mga taong palalo. Dahil ang mga taong palalo, mga kapatid, ang taong mayabang, mga kapatid, kapag naghari na masyado kang believe sa iyong sarili, masyado ka nang believe sa iyong kakayahan, mga kapatid, dito na papasok yung kayabangan ng tao na hindi siya magtitiwala sa Diyos, kundi magtitiwala na siya sa sarili niyang kakayahan. Na tayong tao, mga kapatid, hindi ka talaga tayo ng Panginoon na mayroong limitasyon. Meron tayong kakulangan. Hindi tayo ginawa ng Panginoon na perpekto upang tayo po'y manatiling mapagpakumbaba sa harapan ng ating Panginoon. Na hindi natin pagkatiwalaan yung mga bagay na meron tayo. Hindi natin pagkatiwalaan yung mga bagay na kung saan o mga bagay na hallelujah na tinatangkilik natin. Hindi natin pagkatiwalaan yung sarili natin. Pero ang pagkatiwalaan natin walang iba o hindi mismo ang ating Panginoon. Then paano tayo maniniwala na ang Diyos ay nangako kung tayo sa sarili natin, hallelujah, hindi tayo naniniwala sa mga bagay na yan.
Ano sabi ni Solomon? Proverbs chapter 3, verse 5 to 6. Di ba? Isa sa mga pamilya na versikulo na lagi nating naririnig. At versikulo salita ng Panginoon na magagamit natin sa panahon na ito. Ito yung salita ng Panginoon na kay sarap pagbulay-bulayin. Lalo na sa mga panahon na ito na punong-puno na tayo ng krisis. Itong panahon na ito na wala ng kasiguraduhan. Itong panahon na ito na punong-puno na minsan ng pag-aalinlangan. Ito yung salita na naisabihin sa atin ng Panginoon na tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo. Amen. Tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo at huwag kang malaning sa iyong sarili, kaunawaan. Kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad. Diba? Anong sabi ng ating Panginoon? Nais niyang bigyang diin ngayon sa bawat isa sa ating isipan, mga kapatid, na sa Kanya lamang tayo dapat magtiwala. Sa Kanya lang tayo dapat manalig. At patuloy natin kilalanin sa buhay natin, mga kapatid, sa lakad natin, sa mga plano natin, sa mga pangarap natin, ay ang ating Panginoong Diyos, mga kapatid. At kapag nagawa natin magtiwala sa Kanya, nagawa natin manalig sa Kanya, at nagawa natin kilalanin siya, sundin siya, hallelujah, yung pangako ng Panginoon ang sabi niya, at Kanyang ituturo ang iyong mga landas. Igagay tayo ng Panginoon. Bibigyan tayo ng karunungan ng Panginoon. Ano ba ang dapat mong gawin sa mga panahon na ito? Ano ang dapat mong gawin sa panahon na ikaw ay nakakaranas ng problema, nakakaranas ng takot, nakakaranas ng katakutan, nakakaranas ng mga depression sa iyong buhay? Ano ang dapat mong gawin? Ituturo yan ng ating Panginoon. Pero hindi mangyayari ang mga bagay na yan kung wala tayong pagtitiwala, pananalig at pagkilala sa ating Panginoong Diyos na buhay. That's the reason why we need to humble ourselves to God. Amen? That's the reason why let us continue to live by faith and not by sight. Mamuhay tayo sa pananampalataya, hindi po sa mga bagay na nakikita ng ating mga mata. Pag pinupos natin ang ating mga mata sa kasalukuyang sitwasyon, ano mararamdaman mo? Di ba matatakot ka? Maaasar ka pinsan. Kaya nga ako, mga kapatid, tamad na ako makinig ng balita. Totoo lang. Ang gusto ko ngayon mga panoorin yung mga comedy video. Yung mga makakapagbigay sa'yo ng saya, makakapagbigay sa'yo ng ngiti. Kasi ang madalas mo na lang marinig sa balita, wala namang good news eh. Pag nanood pa kayo ng balita, may good news ba? Bihira. Lagi mong marinig sa balita, bad news. Na nakalagay sa balita, pinasabog ng Estados Unidos ang mga oil refineries sa Iran. At ang Iran naman dumanti, pinasabog ang Israel. Diba? Gantihan. At mayroong tuloy na balita, inaasahan ang pagtaas ng singil ng ang pagtaas ng presyo ng gasolina, diesel, dahil sa ganitong sitwasyon. Pagkatapos sasabihin, at dahil dito, inaasahan din ang pagtaas ng singil ng kuryente at ang mga presyo ng mga bilihin. Di ba? Nakakatamad na makinig ng balita. Ayaw mo na tignan kung ano mga hallelujah, nangyayari minsan sa paligid natin kasi minsan magbibigay lang sa'yo ng discouragement. Madi-discourage ka lang, malulungkot ka lang, mag-aalala ka lang. Kaya maganda ngayon, kung kayo manood kayo ng mga palabas na makakapagbigay sa iyo ng saya. Amen. Na kahit ito na nangyayari sa ating paligid, mga kapatid, praise God, magiging masaya ka pa rin. Pero higit doon, mga kapatid, huwag natin pukusan ang ating buhay, mga kapatid, sa mga bagay na yan. Let us not focus our present situation, mga kapatid, sa mga nangyayari sa ating paligid. Amen. And that's what the Bible said. 2 Corinthians chapter 5, verse 7. For we live by faith, not by sight. Amen. Let's continue to, hallelujah, strengthen our faith. Saan tayo nabubuhay? Sa mga nakikita natin sa ating paligid na punong-puno ng negatibo, punong-puno ng tinatawag na problema. Mabuhay tayo sa pananampalataya. Amen. Na kahit merong sigalot, merong tinatawag na kaguluhan, merong kahirapan, pero dahil
na hindi tayo pababayaan ng ating Panginoong Diyos. Na yung kanyang mga pangako, yung pangako niya na diringgin niya yung ating mga panalangin, mangyayari yan. Yung pangako niya na bibigyan niya tayo ng kapayapaan, mangyayari yan. Yung pangako niya na tayo palalakasin, mangyayari yan. Yung pangako ng Panginoon na ipagkakaloob niya, He will provide of our needs, mangyayari yan. Yung pangako ng Panginoon na siya yung ating pag-asa at bibigyan niya tayo ng magandang kinabukasan, mangyayari yan. At yung pangako niya na He will protect us, mangyayari yan. Kaya manampalataya lamang tayo sa Kanya. Maniwala lamang tayo sa Kanyang mga pangako. Just like Abraham. Amen? Napakaraming discouragement ang dumating sa buhay ni Abraham. Isa sa pinakamatinding kalaban, mga kapatid, ng kanyang asawa. Sapagkat nung narinig ni Sarah, mga kapatid, hallelujah. Kaya nga, tinawag siyang Sarai. Kaya mo niyang pangalan, Sarai. Tinawag siyang Sarah, sapagkat ibig sabihin ng Sarah, natawa. Kasi bakit nung narinig ni Sarah na magkakaanak pa daw sila, natawa si Sarah. Sabi ni Sarah, sa tandang punto, magkakaanak pa kami. Minsan, nandun yung ating pananampalataya, di ba? Naniniwala tayo na ang Diyos ay mabuti. Pero minsan may mga factor, may mga bagay sa ating paligid. Minsan may mga tao sa ating paligid na imbis na, hallelujah, lalo pa, dagdagan yung ating pananampalataya. Minsan sila pa yung mga nagiging dahilan para tayo ma-discourage. Pero hindi dapat tayo ma-discourage. Kahit ang iba, hallelujah, ay hindi na naniniwala. Kahit na ang mundo ay wala nang paniniwala, pero manatili kang maniwala katulad ni Abraham. Dahil ang narinig niya ay tinig ng Diyos. At ang narinig niya ay walang iba kundi ang Diyos. At alam ni Abraham, hallelujah, sa simula na siya'y tinawag mula doon sa lugar na kung saan siya lumaki at tumanda patungo sa lugar na pinaglipatan niya, naniwala siya na hindi kailanman siya pababayaan ng Panginoon. Naniwala siya ng mga pangako ng Panginoon sa kanyang buhay ay mangyayari at totoo. Kaya yung tinig, yung pangako na yun ang kanyang pinahawakan, yun ang kanyang pinaniwalaan, yun ang kanyang hinintay, at yun ang kanyang kinapitan, sapagkat alam niya na darating ang tamang panahon na yung pangako na yun mangyayari at magaganap sa buhay niya. Just like Abraham, mga kapatid. Let's continue to live by faith. Huwag sa mga bagay na nakikita ng ating mga mata na makapag-bigay sa atin ng discouragement. Let's continue to invite the Spirit of God daily. Patuloy nating imbitahan, mga kapatid. Amen? Ang banal na Espiritu ng ating Panginoon na ito po'y manahan, ito po ay maghari, ito po ay mabuhay sa ating mga buhay, mga kapatid. Ano po ba ang meron sa puso natin? Sino ba yung iniimbitahan natin sa ating mga puso? Baka naman ang iniimbitahan natin ay mga bad vibes. Baka naman ang iniimbitahan natin, mga kapatid, ay mga negativity. Baka naman ang iniimbitahan natin yung mga bagay na hallelujah na pwedeng magbigay sa atin ng kaguluhan. Amen? Ang imbitahan natin, walang ibang mga kapatid ay ang banal na Espiritu ng ating Panginoon. Sapagkat kung ating iimbitahan ang banal na Espiritu ng ating Panginoon sa ating buhay, mga kapatid, may pangako ang Panginoon na yung kanyang banal na Espiritu ang siyang magtuturo at magpapaalala sa atin kung ano ang mga bagay na dapat natin gawin. Sabi nga po ng John chapter 14 verse 26, mga kapatid, tatapot ang mga aliw, which is the Holy Spirit of God, sa makatuwing bagay ang Espiritu Santo, na susubuin ng Ama sa aking pangalan. Siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay at magpapaalala na ang lahat na sa inyo ay aking sinabi. Amen? Let's continue to pray every day na ang banal na Espiritu ng ating Panginoon ang siyang maghari sa ating mga buhay. Hayaan natin imbitahan lagi ang banal na Espiritu ng ating Panginoon. Na kapag ang banal na Espiritu ng Diyos, hallelujah, ang siyang maghahari, mamumuhay sa ating mga buhay, mga kapatid. Ito yung pangako ng ating Panginoon na siya'y magpapaalala ng lahat at magtuturo ng lahat
Yung sinasabi ng salita ng Panginoon, lagi natin maaalala yan. Hindi pa lang dapat malungkot sapagkat ang Diyos ang aking kagalakan. Hindi pala dapat ako, hallelujah, magulumihanan sapagkat ang Diyos ang nabibigay sa akin ng alin. Hindi pala dapat ako mawala ng pag-asa sapagkat ang Panginoon Kristo, siya ang aking pag-asa. Hindi pala dapat ako matakot sapagkat siya ang aking pastol. Di ba? Sa lahat ng mga praise God, laban ng ating buhay, sa lahat ng mga nangyayari sa ating paligid, mga kapatid, kung ang Espiritu Santo ng ating Panginoong Diyos ay nandyan sa ating buhay, sa ating puso, mga kapatid, imposible na magwagi ang kaaway sa ating mga buhay. Ang kaaway, ito po ang gusto ng kaaway. Gusto ng kaaway sirain ang ating pananampalataya. Gusto ng kaaway guluhin ang ating mga pag-iisip. Gusto ng kaaway sirain ang relasyon ng ating pamilya. Yan ang gusto ng kaaway. Gusto ng kaaway araw-araw nag-i-inject siya ng mga negatibo sa ating isipan. Lagi siya nagpapasok ng mga kaisipan na hindi maganda sa ating isipan, mga kapatid. Yan ang gawa ng kaaway. Amen? Na kung ang pinapapasok natin sa ating isipan at sa ating puso, yung mga udyok na yan, mga kapatid, makikita natin ang ating sarili, magiging talunan tayo. Hindi tayo magiging mananagumpay. Maliligaw po ang ating landas, mga kapatid. Mawawala tayo sa tamang direksyon. Pero kung ating pinagsisikapan, lagi nating iniimbitahan, lagi nating hallelujah nilalais na maghari ang banal na Espiritu ng Diyos sa ating mga buhay, mga kapatid. Iiyak ng ating Panginoon na magiging totoo. Hallelujah, mananatili ang mga salita ng ating Panginoon sa ating buhay. Ito ay mangyayari sa ating buhay. Hindi tayo mawawala ng pag-asa. Hindi tayo maghihina. Hindi tayo matatakot. Hindi tayo malulungkot. Kapag tayo ang sinasabi ng ating Panginoon na ang kanyang salita ay mangyayari kung siya'y mananahan sa ating mga buhay. Ituturo lagi ng banal na Espiritu ng ating Panginoon yung dapat mong gawin. Yung dapat mong sundin. Yung dapat na mangyari sa buhay. Amen. Ang dato natin, mga kapatid, we are struggling and battling in this world full of crisis now. But what God is saying to us, let's continue to endure with hope. Magpatuloy tayo na mayroong pag-asa. Ang pag-asa natin ay walang iba kundi ang ating Panginoon. Remember that in the promises of God there is victory. May pangako sa pamamagitan, may tagumpay sa pamamagitan ng mga pangako ng ating Panginoon. Yung mga pangako na yan na binigay ng ating Panginoon, yan po ang magiging daan upang makamit natin ang katagumpayan. Hindi nagtagumpay si Abraham dahil po sa kanyang sariling lakas. Hindi nakamit ni Abraham ang tagumpay sa anumang kadahilanan. Pero nakamit ni Abraham ang tagumpay dahil sa mga pangako ng ating Panginoon. At yun po ang mangyayari sa buhay natin. If we continue to believe in the promises of God, victory will come in our life. Hindi hahayaan ng Panginoon na tayo'y mabigo, madapa, matalo, sabagat walang pangako ang Panginoon na magdadala sa atin sa kabiguan. Lahat ng pangako ng Panginoon patungo sa tagumpay. And last promise of God is eternal life with Him. Ito yung isa sa mga pangako na kay sarap alalahanin. Mga pangako na kay sarap, hallelujah, pagbulay-bulayin, mga na sabi ng ating Panginoon in His promise in John chapter 3 verse 16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him, let me repeat, but whosoever believe in Him shall not perish, but have everlasting. Sino man daw, praise God, ang mananampalataya at maniniwala, susunod sa Kanya, kailanman hindi po mapapa. This is the promises of God. Amen?
Ito yung mga pangako ng ating Panginoon. Amen. Kaya ano man yung ating kalagayan ngayon, ano man ang sitwasyon mo ngayon, amen. Nandiyan ka man sa matinding kalungkutan, matinding pag-aalala, matinding kabigatan, mga kapatid, continue to trust God. Continue to trust God. Continue to believe to the promises of God. Magsipagtayo po tayo, mga kapatid. Palakpakan po natin ang ating Panginoon.